Halimbawa na lang, halimbawa na lang talaga dito sa impeachment, no, na may reason din kung bakit upper house at lower house yung tawag sa Senate at saka sa House. Maraming mga haka-haka tungkol dito, pero isa sa bahagi ng mga rason kung bakit ganun, kasi by tradition, yung senators, dahil elected sila nationally, napakamakapangyarihan nila. Parang silang president at vice president, di ba? So sila lang yon, no? President, vice, at 24 senators, no? Sila like, lang. Some of them had like 20 million votes. Yes. Minsan mas mataas pa, di ba? Sila lang ang natatanging ini-elect nationally, right? Kaya nga ang tawag natin dyan, either 24 republics, o kaya naman presidents and vice presidents in waiting. Yes, in waiting. Yes. Pero mahalagang i-contextualize na bakit kasi ibig sabihin kaya nilang mag-stand up sa executive. Hindi sila dapat matakot sa isang vice president at saka sa isang presidente because they also have a national constituency. Yes. When you contrast that, by tradition, yung house, di ba ako, halimbawa, nag-represent lang ako ng maliit na distrito. Pinatawag ako ng Pangulo sa Malacanang. Medyo takot-takot ako Oo, malakas yung tapos sabihin ng differential Pangulo, ng... papahirapan ko yung distrito nyo. Medyo mabilis kang tumiklop. Kaya by tradition, ng understanding natin is the house is more parochial. Tama. Mas madaling makumbinsi ng Malacanang o magpadala sa politika ng Malacanang, no? Kaya nga it's the president's house. And the Senate is more independent. It can stand on its own. It can defend the country against all possible executive. Pero I think what is sad is that we are seeing now na kung yun yung patterns before, it may not be true at present. No? Kasi kahit elected nationally yung senador natin ngayon, bakit parang takot na takot naman sila na panindigan yung kanilang trabaho?